Alam niyo po, tayo, bawat isa sa atin, para tayong si Moses ngayon. Meron tayong mga tinitignan natin sa sarili natin, meron tayong inabilities, meron tayong inadequacies, may mga kakulangan tayo na parang hindi natin kayang maging victorious or mag-end ng victorious. Pero alam niyo po, siguro dito sa pamamagitan ng experience na to, dito sa bonfire experience na to, ina-assure ni God na sasamahan na tayo. Kagaya nung sinabi niya kay Moses na I will be with you, I will teach you what to say, I will teach you what to do. Alam niyo po, yung presensya ng Panginoon nasa kalagitnaan natin. Amen. Ina-assure niya tayo na anuman yung nangyayari sa buhay natin, kasama natin ang Diyos. Alam niyo po, pangalawang experience, makikita natin yung presence and power of God through the fire or sa pamamagitan ng apoy is nung nailabas na ni Moses yung mga Israelites sa Egypt. Alam niyo po, when they were going through the journey in the wilderness, alam niyo po, God appeared to them sa pamamagitan ng pillar of fire by night. Amen. Ano ba yung importance ng pillar of fire during their journey? Alam niyo po, nung naglalakad sa wilderness, yung mga Israelites, alam niyo po, ang wilderness, pagka-araw, mainit. Pero alam niyo po, paggabi, sobrang lamig na lamig. So alam niyo po, yung pillar of fire, yun yung naging comfort nila. Yun yung naging comfort nila. Alam niyo po, hindi ko alam kung you are going through the darkest days or the darkest nights of your life. Pero alam niyo po, the presence of God is assured para sa bawat isa sa atin. That God can appear to us through the kagaya ng pillar of fire by night. And alam niyo po, isa po sa kagandahan ng pillar of fire by night. Alam niyo po, in the wilderness kasi, maraming mga wild animals dyan na pwedeng umatake sa kanila. And alam niyo po, ang mga wild animals, takot sa apoy. Pag malapit ka sa apoy, alam niyo po, hindi ka basta-basta malalapitan ng wild animals. And same is true. Pag nasa presensya tayo ng Panginoon, no one can overtake us, no one, walang kayang mag-devour sa atin. So alam niyo po, let's keep the presence of the Lord in our lives through that fire. And ang panghuli is, in the early church, in the book of Acts, when the presence of God descended, nung nag-gather yung mga disciples in the upper room. And alam niyo po, the Holy Spirit came down like tongues of fire. And alam niyo po, it symbolizes yung pagpuspos or pagpuno ng Panginoon sa puso at sa buhay ng bawat isa na nandun sa upper room na yun. And alam niyo po, nung when the Holy Spirit descended to them like tongues of fire, alam niyo po, they changed the world. Naging po sila po yung mga naging ambassadors of Christ. Sila yung mga ginamit ng Panginoon to reach the unsaved. Alam niyo po, bawat isa sa atin, the Holy Spirit can descend to each one of us like tongues of fire, na magiging witness tayo, we as Christ ambassadors, hindi lang tayo magliliwanag sa loob ng PPH, kundi gagamitin tayo ng Panginoon even beyond PPH. Alam niyo po, this evening, may plano po ang Panginoon. Itong bonfire experience na to, it's a celebration of victory for each one of us. Huwag niyo isipin na itong year na to natapos na parang natapos lang. Alam niyo po, ang gusto ng Panginoon, bawat isa sa atin mananagumpay as we close this year. For tonight, hindi ko alam kung meron kayong mga hawak na candles.